Mga minamahal kong kababayan, ako ay lubos na nagpapasalamat sa inyong walang patid na suporta sa opisina ng Vice Presidente at sa gagawaran ng edukasyon. Ang inyong matatag na paniniwala sa kahalagahan ng aking trabaho at sa positibong pagbabago na aking maiaambag sa pag-udlad ng ating bansa ay siyang nagbibigay lakas at inspirasyon sa akin upang magpatuloy sa pagserbisyo sa ating bayan. Maraming salamat sa mga gumawa ng Green Ribbons bilang pagpapahayag ng suporta sa akin. Naiintindihan ko ang inyong pagkadismaya at galit hinggil sa mga issue tulad ng pakikialam sa budget at usapin ng confidential fund. Ang mga hamon sa pamumulitika ay maliit lamang kumpara sa mas matinding pagsubok sa ating ekonomiya bilang epekto ng posibleng paglaki ng tunggalian ng Israel at Hamas at tumatagal na digmaan sa pagitan ng Ukraine at Russia. Hinihikayat ko ang bawat isa sa inyo na tutukan ang paghahanda sa darating na panahon ng taghirap, lalo na sa patuloy na pagtaas ng presyo ng pagkain at iba pang bilihin. May oras para sa lahat at hindi ito ang panahon ng paninira at pamumulitika, lalo na malayo pa ang susunod na halalan para sa pagkapangulo. Higit na mahalaga ang ating pagkakaisa, pagtutulungan at pagiging handa para tiyakin ang ating mga pamilya ay ligtas at matatag sa darating na mga buwan. Huwag kayong sumama sa anumang uri ng pang-aapi. Sa halip, sa mga oras ng kagipitan, magmasid at magkilala kung sino ang tunay na mga kaibigan na nasa inyong tabi. Lahat ng bagay sa mundo ay may kanya-kanyang panahon. May panahon ng kapanganakan at kamatayan. Panahon ng pagtatanim at pag-aani. Panahon ng pagsugod at paghilom. Panahon ng pagwasak at pagtatayo. Panahon ng pagluha at pagtawa. Panahon ng pagluluksa at pagsayaw. Panahon ng pagkalat at pagtipon ng mga bato. Panahon ng yakap at panahon ng pag-iwas sa pagyakap. Panahon ng paghanap at pagtigil sa paghahanap. Panahon ng pag-iingat at pagtatapon. Panahon ng pagpunit at pagtahi. Panahon ng katahimikan at panahon ng pagsasalita. Panahon ng pagmamahal at pagkapuot. Panahon ng digmaan at panahon ng kapayapaan. Sa bawat yugto ng ating buhay, mahalaga na piliin natin ang kabutihan, pagkakaunawaan at pagkakaisa. Sa bawat panahon, maging matatag tayo sa pagharap sa hamon at maging handa sa pagtanggap ng pagbabago. Ang mensahe ko na ito ay naglalaman ng mga salita mula sa aklat ng Ecclesiastes na nagpapakita ng mahalagang mensahe tungkol sa mga panahon ng buhay at kung paano tayo dapat kumilos at mag-isip sa bawat isa sa mga ito. Magtulungan tayo para sa kapakanan ng ating bansa. Maraming salamat sa inyong patuloy na suporta at tiwala. Mga kababayan, patuloy tayo maging matatag sa pagtaguyod ng isang bansang makabata at mga batang makabansa. Ang lahat para sa Diyos, sa bayan at sa pamilyang Pilipino. Syukran. Assalamualaikum. Madayaw, ugmayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Unang-una, gusto ko kayong lahat na batiin at ang lampas 31.5 million na mga Pilipino, pati na ang mga OFWs at mga Pilipino na naninirahan abroad sa inyong tagumpay at napakalaking panalo sa eleksyon. Congratulations po sa inyong lahat. Kayo ang panalo dito. Ako ang inyong kandidato, ang inyong instrumento. Kayo ang nagdala sa akin sa puntong ito ng aking karera sa politika at pagsisilbi sa taong bayan at sa ating bayan. Dahil sa inyo, nandito ako. Sa loob ng 3 buwan, naging magkasama tayo sa kampanya, online man o sa iba't ibang lugar ng Pilipinas. Hindi po tayo nagpapigil sa ulan o init. Hindi na rin natin pinansin ang ating mga pagod sa halos araw-araw na biyahe. At sa kabila ng pagod at hirap, pinalakas natin ang bawat isa para magpatuloy, para maabot ang mga kababayan natin na naging parte ng ating tagumpay ngayon.
ang lampas 31.5 million na boto na nakuha ko bilang kandidato pagka-vice presidente. Ang pagkapanalo ko, ang pagkapanalo ninyo sa halalan ay isang patunay na sa pagtutulungan, sa pagkakaisa, ay magtatagumpay tayo. Gusto ko lang magpasalamat sa inyo dahil ako bilang inyong kandidato ay talagang hindi ninyo pinabayaan. Sinuportahan ninyo at nirespeto ang aking desisyon na tumakbo bilang Vice President. Ngayon, hinihingi ko at inaasahan ko ang inyong patuloy na suporta sa akin bilang inyong Vice President. Dahil malaki po ang aking responsibilidad sa mga Pilipino at sa ating mahal na bansa. Tayo na po ang mauna na lumapit sa mga nakatunggaling nating mga supporters ng mga natalong kandidato. Tayo na po ang magpakumbaba dahil tayo ang panalo. Tayo ang sana all, tayo din ang Sara all. We have to be magnanimous because we are only 31.5 million. Kailangan natin sila para tayo ay maging isang 100% na bansa. Noong kampanya, sinabi ko na pagkatapos ng eleksyon ay kailangan nating kalimutan ang mga kulay na naging palatandaan ng ating politika. Ang mga kulay na ito ay naging mukha ng mainit na away ng mga supporters. At dahil tapos na ang kampanya at eleksyon, panahon na para kalimutan ang mga kulay ng pagkahiwa-hiwalay. Tapusin na natin ang pamumulitika. Dapat lamang na ang lahat ng mga nahalal sa pwesto ay manguna sa pagsiguro na lahat ng mga Pilipino, supporters man o hindi, ay mabigyan ng tamang serbisyo. At hinihingi ko rin at inaasahan ang inyong patuloy na suporta sa ating Pangulo, President Bongbong Marcos. Mas higit na kailangan ni Bongbong Marcos ang ating suporta ngayon bilang Pangulo ng Pilipinas para magawa niya ang kanyang mandato. Ako, bilang susunod na Secretary of the Department of Education, sisiguraduhin ko na ang ating gobyerno ay tumutugon sa tawag ng panahon. Nangako ako na isusulong ang mga reforma sa DepEd para makabuo tayo ng mga kabataang Pilipino na pursigido na makamit ang kanilang full potentials as individuals. Kailangan natin ngayon ang bagong henerasyon na may disiplina at pagmamahal sa bayan. Mga batang Pilipino na tutulong sa pamahalaan para sa pagpapanday at pagpapatibay ng kapayapaan at kaunlaran sa ating bansa. Ang unity team ni Bongbong Marcos at Sara Duterte ay patuloy na sasandal sa mga Pilipino na bumoto sa amin noong May 9. Sasandal kami sa inyo para magawa namin ang aming trabaho, ang aming mga pangako, mga plano, mga pangarap. Hindi lamang para sa inyo na nagluklok sa amin sa pwesto, kundi sa lahat ng mga Pilipino. Sa lahat ng parallel groups, tutulong tayo sa ating mga kababayan. Tuloy-tuloy ang ating trabaho sa June 30. Kami sa unity team ni Bongbong Marcos at Sara Duterte ay hindi bibitaw sa panawagan ng pagkakaisa. Mahalin natin ang Pilipinas. Daghang salamat. Last night, I was editing the keynote message for this morning. And I was telling my colleague, why are we editing this keynote? Shouldn't we use AI to edit this keynote at this hour? And then my colleague said, shh, don't say that. Someone might hear you. And then it appeared to me that AI evokes shame, evokes fear because of the unknown. And we now live in an era where undeniably technology must be harnessed to improve access, quality, and equality in education. And the advent
of artificial intelligence will certainly create another paradigm shift in education. While this possibility will present newer and greater opportunities, it will present many uncertainties in our vision of digital education.